Hello. Hello sa inyong lahat. Dito na naman ako galing sa trabaho. Galing ng spätins or panghapon. Ano ba sasabihin ko? Ayaw ko sana tong i-document pero kailangan. Para at least mailabas ko din lahat ng nararamdaman ko at nang sa ganon hindi lang maiipon dito sa loob, no? So kailangan na meron tayong output, and ito ang isa kong output through vlogging. Mech guys. Hello. Pero ito 5 euros mo, ang daming serving. Yan mo yung kamay ko. Daming serving, tapos ang sarap ng pagkaluto. Autumn na talaga. Okay, so anong nangyari? Panghapon ako. Dalawang nurse ako, tsaka yung mentor ko. Tapos isang Pflegehelferin, o di kaya ay nursing assistant. Yung isa pa is under training siya as a nurse. Pero ang title niya is Pflege assistant or Pflegehelferin. Ayun. So apat kami. Siyempre, hati kami ng aking ng mentor ko ng pasyente. So sa kanya yung sa harap, akin yung yung akin yung nasa dulo. Ay, sa likod. Ayan. So, yung station namin ay puno. Pero discharge kami ng 1, 2. Dalawa sa kanya, isa sa akin. So, 3 ang na-discharge namin. Actually, 4 kasi yung training meron din siyang handle na 2 rooms. Nag-discharge din siya ng isa. So 4 ang discharge. Yun. Ang kaso, lahat kami na duty ng panghapon ay kinabukasan duty din. Duty din ng morning. So kumbaga, yung Pflegehelferin, hindi yung assistant, umuwi na ng alas 8 para makapasok siya ng alas 6. Tapos pati rin yung mentor ko, umuwi na rin ng alas 8, papasok siya ng alas 6. Tapos kaming natira nung training at ako nagstay hanggang 8:40. Ay, 10:40. 10:40 ng gabi. Kasi nag-endorse pa ako at siya ay nag-abang sa labas kasi syempre siya mag-a-attend ng mga pasyente na nagko-call light. At syempre yung mga IV medications na due for 9 p.m. ay hinang na namin para yung panggabi ay wala na siya gagawin. So siya yung gumawa ng lahat noon, tapos siya na rin ang nagtanggal. Okay, so yun. So nakalabas ako ng 10:40. Tapos bukas papasok na naman tayo ng maaga, alas 7. Pero sabi ng panggabi na nurse sa akin, hindi ko kailangan mapunta ng alas 7 kasi syempre late na ako nakauwi, no? Pwede ako pumasok ng 8 a.m. Ang kaso, bukas madami rin patient na for tawag dito, morning care. So kailangan paliguan, kailangan i-turn, alam mo yun. Same set of personnel. Syempre pagod na ng gabi. Ayun, so tingnan ko kung papasok ako ng maaga, alas 7, o di kaya later, alas 8. Well, hindi naman ako pagod actually. Mabilisan lang kanina, tsak. Tapos ayun, mabilisan din yung endorsement. So, buong tawag dito, buong station, lahat ng pasyente, ako ulit ang nag-endorse. Ayos. So tomorrow, mapasok ulit tayo.
as a reward siguro tomorrow after ng duty ay bigyan ko yung sarili ko ng something. So siguro kakain ako sa labas mamaya ay bukas ng hapon. Yun, sa Asian restaurant yun, malapit lang yun, on the way galing ako ng hospital, on the way yun. So doon ako kakain, pakita ko sa inyo yung menu tomorrow. Looking forward para at least magganaan tayo. So bahay na ulit. Taglot lang ako ng mabilisan tapos tulog na. So okay, so guys, see you tomorrow. Tapos kumain, prepare for tulog, tapos tulog na ako, and see you again tomorrow. O paano? See ya, bye. Morning. Pasok na ulit. Alas 7 na ng umaga. Time check. 6:56. Yan. So 7 o'clock. Nag-decide na akong 7 o'clock darating. Para makatulong na rin agad sa mga kasama. Okay. Let's do it. Bihis na tapos pasok. Ayun. Then, labas tayo mamaya. Gaya ng sinabi ko kagabi. Kain tayo ng masarap. Reward sa sarili. Pero bago nyan, bis, work muna. Yes. So, see you later. Hello. Tapos na naman ang duty, morning duty. Grabe ang duty natin ngayon. Wala kang masabi. Napaka daming ginagawa. Kasi dalawa lang kami ng mentor ko na nag-duty. Dalawa lang yung nurse, tapos yung isa training, yung isa naman ay nursing aid. Pero bagong nursing aid. So, kumbaga, lahat ng trabaho, pang nursing aid, pang nurse, ako gumawa. In short, hindi ko natapos lahat. Pero gaya ng sinabi ko nung una, papaglitan ka pa kung mag-overtime ka. Kaya, sabi, umuwi ka na, Eric. Sabi ay sa meeting, kailangan punctual o tawag doon, kailangan on time umuwi. So, ayun. On time, hindi na uuwi talaga. Yun yung sabi din sa akin. Sabi ko, yung rinason ko, kailangan ko pa magsulat ng iba. Meron pa akong hindi nasulat. Sabi niya, okay na yan. Kailangan mo na umuwi. Hindi pwede. Kailangan punctual umuwi. So ayun. Punctual ako umuwi. On time ang uwi ko. Ang gagawin ko na lang, pag duty ko bukas, doon ko na lang i-try complete. Pero bukas, na-change na naman yung yung schedule. From morning, magiging panghapon ako dahil may absent, may sakit. May sakit na naman yung isa sa amin, panggabi. So, ang nangyari, yung dapat panghapon, bukas ay naging panggabi. So ako yung panghapon, tapos magpo-pull out sila yata ng iba or meron yata silang tinawagan na pang morning. O tatlo kami bukas siguro dapat. Nakalimutan ko tingnan yung yung schedule. Pero so far yun nga, ganun yung nangyayari. Bukas panghapon ako, tapos Friday din panghapon. Para hindi split morning. Hapon, morning. Ang hirap nun. Kaya hindi diretso na lang na panghapon ako bukas. Tsaka Friday.
Then, weekend off ko. Pero dahil marami pa ring absent, marami pa ring may sakit, baka magjo-duty tayo ng weekend. Additional income. Pero additional na pagod din. Well, ganoon talaga. Sa Pilipinas, ganyan din naman no? Nangyayari din sa atin. Ang kagandahan lang dito, although na-change yung duty mo, ay malaki yung sahod. Yun yung maganda doon. Malaki sahod, tsaka may work-life balance din talaga. So kung uwi, bahay ka lang, hindi ka natatawagan kung may kulang ka. Minsan, sa ano nun, sa Pinas na, dyan sa Pinas na naranasan ko. Nasa bahay ka na, papabalikin ka pa dahil meron kang hindi natapos na chart. Di ba? Naranasan ko na yun. Pero dati yan, ewan ko lang ngayon, baka nagbago na. Ayos. So, dahil tapos ng duty natin na nakakapagod at bukas ay panghapon tayo, marami tayong time para magpahinga. Ngayon, ititreat ko ang sarili ko. Kailangan natin pumunta doon sa sinasabi kong kainan na Asian cuisine. Ang nagluluto doon ay Vietnamese. So yung mga luto nila doon authentic na Vietnamese. Siguro, ewan ko lang. Ay, oo. Hindi ko pa kasi natikman eh. Para sa akin authentic na kasi yung nagluluto is Vietnamese. Anyway, so yun. Punta na tayo. Let's go guys. Samahan niyo ako. Bye. Halo. Halo. Yo, let's go. So along the way lang yung yung kakainan natin. Sana may dala akong pera kasi lang yun cash lang ang kailangan, hindi pwedeng hindi pwedeng card. Tingnan natin. Oh no, wala. Kailangan ko muna mag-withdraw. Ganun talaga. Kailangan mag-withdraw tapos punta tayo doon. Mamaya, balikan natin. Okay siya. Paano? Mamaya ulit. So yun, nakapag-withdraw na ako. And since nandito na ako sa Centrum, bili na rin ako ng pagkain ng pusa. Tsaka siguro treats na rin niya para at least meron din siyang treat sa sarili niya. Para sa aming dalawa, treat na rin sa aming dalawa. So yan, pasok muna ako dito sa parang 7-Eleven. Pero hindi puro pagkain, may mga din, ibang mga binebenta. Ito. Mac guys. Hello. So punta tayo sa section ng mga pusa. Animal, mga tier. Basta yun. Anong kukunin natin? Treats. Anong treats ang masarap? Knuspeltaschen.
Okay, ito na lang. 1,49 €. Pwede na to, pang pusa. Saka, ito kaya. Oh, 0.29 lang. Mas mura pala dito. Kuha tayo ng isa nito, tsaka isa nito. So, tatlo. Yan. Okay na. Yes, bayad na tayo ulit. Tapos nga, diretso na tayo doon sa resto. Okay. May ulit. Nandito na nga tayo. Narating na natin yung restaurant na sinasabi ko. So, ito siya. Yan. Lilis ang kanyang pangalan. So, ito yung mga binebenta nila. Wok on sushi. Yan, sarap no? Sarap tingnan. So, magkano? Ito yung prices. Nasa around 8 €. Merong 8 €, 10 €. Medyo mahal. Pero meron din silang tawag doon, naka-box. So, yun lang bibili natin yung naka-box. Kasi mas mura yun. 4 €, 5. So, yun. Dito na tayo bumili. Pasok muna tayo, tapos order tayo. Walang tao. Hello. Hallo, guten Tag. Ich bin wieder da. Ja, bitte schön. Ich hätte gerne einmal den M2, bitte. Nein. Welche Soße bitte? Welche Soße nochmal haben Mit ihr? oder süß-sauer? Süß-sauer nehme ich, genau. Zu mitnehmen, ne? Hier zu essen, Hier schon. genau. So yun, order na tayo. Tingnan ninyo. Oh, diba may mga wok doon. Doon meron silang lutuan. So, nagluluto dyan ay ano din siya. Vietnamese din. Hello, guten Tag. So, upo muna tayo. Genau. M2. So, di ba ang cute? Ang ganda. Japanese, Chinese style. Pero Asian food kasi ito. Tapos yan. Pakita ko sa labas ulit. Pero may mga lantern din sila sa taas. Yan, so paglabas mo, mga kabahayan din paglabas mo. Tapos ito yung kanilang restaurant. Lilis Eats Good Asian Food. Oh, ganda. So, pwede ka rin dito umupo kung gusto mo. Ganda siya, no? So, pagpasok mo, ganyan. Tapos may nagluluto doon. Chopsticks. Kumuha ko ng chopsticks.
Excited na ako kumain. Excited na ako kumain. Sinachop niya na yung manok. Tapos lalagay niya na doon. Ayos. Ayan na, darating na. Dankeschön. Check nyo guys. Sarap. Diba? Noodles with chicken. Kain na. Lord, thank you again for this food that I'm about to eat. Please bless it, Lord, for the body's nourishment, and also bless the hands that prepare it, and this establishment also, that they will become more prosperous. Thank you, Lord, for everything. For against Francis, guys, I pray. Amen. Time to eat. Siyempre, unang subo ay kayo. Unang subo, kayo kakain. So, unang-una manok. Kain na. Sige. Huwag na maya. Oh, grabe. Yung sauce nila, sweet and sour. Tamang-tamang timpla. Sarap. Perfect. For 5 euro sa gantong lasa, panalo na. Panalo na, promise. Around dito sa Salzwedel, wala ka nang mahanap na murang pagkain. Meron mga doner, umabot na rin ng 7-6 euros. Pero ito, 5 euros. Yan mo, ang daming serving. Yan mo yung kamay ko. Daming serving. Tapos ang sarap ng pagkaluto. Yung sauce, perfect. Crunchy yung manok. Sarap. Sulit na yung 5 euros. 5 euro 50. 5.50. Good. Yan. Sulidis restaurant. Asian cuisine. I recommended. Meron din pang ibang mga dito, Asian restaurant. Merong Chinese. Kung saan pwede kang mag-eat all you can. Maabot yata ng 12 euros dun eh. Eat all you can na yun. Tapos, meron din parang ganto, Vietnamese din yung yung may-ari. Mga prices ng kanilang niluluto ay nasa 10 pataas. Masarap din doon. Marami ring serving. Tapos meron din dito na dalawang Indian food. Isa na sa sentro. Tapos yung isa nandito sa gilid lang din. Dito na part. Dito na part. Meron din dyan. Yung isang restaurant, ang pangalan niya Namaste. So, alam na pang Indian food. Mahal din yung mga prices nila. So kung affordability
portion ng pagkain na niluluto at saka yung lasa dito na, Lilis, panalo. Paano, kainin ko muna to tapos mamaya na ulit. So tapos na ang kainan, uwian na naman. So naglalakad na tayo, wait lang. May sasakyan. Uwian na naman. So, pakainin yung pusa. Tapos niyan, tulog na. Ayos, tingnan nyo. Yung mga kahoy, iba na yung kulay. Dati green na green yan. Tapos ngayon, yellowish na siya. Nag-start na talaga ang autumn. Ayan nyo. Ayan nyo to. Diba? Ganda. Ganda tignan. Autumn na talaga. Tapos yung ibang trees, nag-iiba na rin ang kulay. Ay, nasabi ko na pala. Iba nag-yellow. Tapos yung iba, nagte-turn into color red. Na dating color green. Gaya ng kahoy na yan. Puno na yan. Kita nyo? Try natin lapitan. Pakita ko sa inyo. Ganda ng bahay, no? Tahimik. Oh. Anong kulay? Color red. Nag-iba na yung kulay. Color red na. Galing, di ba? And the rest ay color green pa rin. Yung iba kasi evergreen na mga puno. Malamig na mahangin. Tapos wala masyadong araw. Pasulpot na lang. Tapos yung mga dahon naglalaglagan na. Doon sa kalsada ay ang dami na ring mga dahon. Check nyo. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Puro dahon na. Sa kalsada. Sa TV, maganda ang autumn Pero in real life, sa totoo lang, hindi. Maputik, lamig. Tapos walang araw. Depress. So starting yung mga panahon na ganito hanggang sa December, hanggang sa winter. Hindi ko gusto. Wala kang maririnig na ibon kasi nag-migrate sila. Ang tahimik sobra. Tapos yung mga puno, walang mga dahon. Alam mo yun, mga sticks lang ang nakikita mo. Tapos ang lamig, wala masyadong tao sa labas. Kasi kung lalabas ka, kailangan mo makapal na jacket, kailangan mag-gloves, and so on and so forth. Kaya ang pinakamaganda is spring. Itong gantong time, okay na rin. Pero yung bago magkulimlim, ano tawag doon? Bago magtago yung araw. Yun yung mga time na maganda. So pag sumulpot ang araw, makikita mo rin yung ganda ng autumn. Kasi may ilawan yung iba't ibang kulay ng dahon. May orange, may red, may maroon, may green, at saka iba-iba pa. Tingnan yung puno na to. Oh. Green na green yan. Ano ba tong?
puno na klaseng punong yan. Birch tree. Yan, birch tree nga. Try nga natin tingnan. Ito yung apartment namin. Third floor apartment namin. Pero puntahan muna natin yung birch tree. Yan ang birch tree. Iba na yung kulay. Orange na. Dati green. Tapos naglagan na yung mga dahon, naglaglagan na. Yan ang itsura ng birch tree, guys. Diba? Steam ninyo. Ito yung palatandaan kung bakit birch tree. Ganito yung kulay ng ano niya, trunk. Muti-muti. Yan. So yan ang birch tree. Ganda, no? O paano? Uwi na tayo. Tama na yung lagalag muna. Kailangan na magpahinga. At hindi na tayo bumabata. Ayun, so salamat ulit sa panonood. Ito, tingnan nyo. Oh, iba na rin kulay. So, salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan ninyo. Kung hindi, okay lang. Pero kung oo, mag-like naman kayo at mag-subscribe. Kung ayaw nyo mag-subscribe, okay lang din. So, paano? God bless you. And God is good all the time. Bye!